maraming salamat sa ating lahat sa mga nag-attend at yung iba hindi naka-attend. So, tuloy-tuloy lang natin pag-aralan ang salita ng Panginoon in line with the right belief. Si Pastor Rito, nagtaas ng kamay. Tanong ko lang po doon po sa Matthew chapter 24, verse 14, Good. yung yung pagkasabi po niya kasi dito na and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Yung end na tinutukoy po ito, yung Of the great tribulation. before Great Revolution o after. Ibig sabihin, after na ng yung, kumbaga, end na ng Great Tribulation, tapos na yung 7 years, kumbaga. Pero yung Great Tribulation, 7 years. Kasi na-concern lang po ako dito kasi yung sequence ng pagkakulat dito, nawala yung pagkasabi nito, and then sumunod yung Great Revelation. Kasi ang doon, actually, during the Great Tribulation, merong preaching, di ba? Meron silang, habang may Great Tribulation, ay nandoon may mga pagtuturo din. May mga pangangaral din during the Great Tribulation. Kaya yung dito sa, actually, 13 to 14, nababasahin mo yung sa 13, but he that shall endure to the end. Itong endure to the end, at the end, yung sa tribulation, yung high tribulation, and then when it shall be saved. And then sa 14, yung gospel na ipapangaral that time ay gospel of the kingdom. Tapos yung another issue naman, yung sa 15, pinag-usapan naman yung yung tribulation naman ang pinag-usapan. Yung dito sa previous ay pinag-usapan muna na may pangangaral during that period of time. So, may pangangaral during that period of time. So parang inalaborate na lang po niya dito yung yung Great Revelation, pero hindi po ibig sabihin na after preaching the gospel of the kingdom ay darating na yung Great Revelation. Ay, saka lang darating yung Great Revelation. Wala. Kasi during Great Tribulation ay may preaching na. Preaching of the kingdom. So, tapos, in-emphasize lang yung Great Tribulation dun sa following verses. In-explain kung ano yung mangyayari. Pero during Great Tribulation, may pagtuturo pa rin ng kingdom. Kumbaga mag-resume yung gospel. Kasi dito rin yung gusto ko rin itama doon sa mga kasamahan ko kasi nung nagkaroon kami ng discussion dito sa lecture namin noon, na yung dating president namin na nag-lecture po dito yung the end will come. Yan. So ibig sabihin yan, mauna na yung pag-preach ng gospel, then susunod na yung darating na yung end times na doon sa mag-umpisa na sa Great Revelation. Parang gano'n eh. So, parang ito lang gusto kong itama sa kanila. Yung sequence na si Puto, kaya nagtanong po. Kaya ipapangaral nila yung kingdom. So, gano'n. Kaya mas naman ang kingdom ang pinapangaral nila. Ang kinuha kasi yung sequence nun yung pagkabangkit doon sa verse 14, tapos ini-ugnay na kasunod na yung verse 15. Mula sa verse 15 na. Susunod na yun. Hindi yung verse 13, iba whosoever endureth. Ibig sabihin, may tribulation na may event. He that endureth shall be endureth, so that to the end, the same shall be saved.
Ah, so parang ginawa nila, ano na, yung parang network namin na nakapalihan dun eh, ginawa ng chronological order yung ano, mula doon sa parang verse 1 na doon sa tapos chapter 24. Actually, down chapter ito, tribulation na yung issue dito. Kaya Matthew 24 ay tribulation chapter. Pag-start ka sa verse 1, ano yun? Pinag-uusapan na yung tribulation eh. Oo. Hindi lang yung after ng 14. Di ba? So, ngayon, ganun po yung pagkakantindi ko na rin sa inyo. Dahil po sa noon eh, bago yung 14, hindi pa Great Tribulation yun eh. Science, parang ginawa parang science Oo. na darating na yung end time na magsisiguro sa Great Tribulation. So, yung from verse 1 to verse 13, parang parang ginawang science. Yun ang talagang foundation na ano. Oo. Mali pala yun. Dito, ano na, may... In-explain din naman yung science sa kanyang pagbabalik. Pero yung sa kanyang pagbabalik, ang mga science, yung Great Tribulation. Science ng pagbabalik niya, yung Great Tribulation. Yun. Kasi bago siya babalik, Great Tribulation mo na yun, yung science sa kanyang pagbabalik. Pero nagtaas ng kamay. Sir Rex. Yung in dyan, yun ang last day. Last day. Last day, the coming of Christ after Great Tribulation, babalik si Kristo, yun ang last day, mangyari yung pagkabuhay maguli. Tapos, count naman, start 1 to until 1,000 years. Yun ang end. Ang ibig sabihin, ang last day, start naman count 1, 2, 3 hanggang 1,000 years. Yun ang ibig sabihin na end, hindi end of the world. Hindi. Tama. Kasi may magbilang ng ulit eh. Chapter 6 verse 39. Diyan. Chapter 6 verse 39. And this is the Father will, which hath sent me, that all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Bakit last day? Kasi count naman bago. New count naman from 1 to 1,000 years. Yun ang end. Bakit siya tinatawag na end? Backward ka sa verse 1, verse 2, verse 3. Because mayroong pagkabuhay maguli, last day, tapos bilang naman until 1,000 years. 40. This is the will of him that sent me, that everyone which saith the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Ulitin ko po, hindi siya end of the world, kasi hindi pa i-dissolve ang mundo. Mayroon pang time of refreshing after resurrection, time of refreshing para doon sa mga taong maghari dito sa lupa kasama si Kristo. Tapos magbilang naman panibago, 1 until 1,000 years. Yun ang end. Hindi siya end of the world. Thank you po. Magandang tanong yon, maganda. Magandang gabi po, Sir Rex. So, ang katanungan ko po ay patungkol doon sa Gospel of the Kingdom.
So, ang tanong po, kailan po tuluyang nag-stop yung pangangaral patungkol sa Gospel of the Kingdom? Kailan? After, ano na, yung after the transition na, during the transition kasi mayroon pa, pero unti-unting na-diminish, gradual changes. Unti-unting na-diminish hanggang Acts 28. So during the transition kasi, ay mayroong gradual changes, mayroong mga pagtuturo pa, may pagtuturo sa kingdom, may mga nagtuturo pa yung mga apostles. Pero after Acts 28, wala na. So, during transition lang, Okay, salamat po. So, follow-up question lang po. Kasali po ba ang water baptism sa pangangaral ng Gospel of the Kingdom? Kasama yun. Kasi requirements naman yun. Kaya nung during Acts period, diba, nag-ano pa rin sila ng baptism. So, sa panahon po ba na 7 years Great Tribulation, patuloy pa rin po ba ang pangangaral sa patungo sa water baptism? Yun pa rin po ba ang kapatawaran ng kasalanan? During 7 years, tribulation. Okay. During 7 years, water baptism po ba ang During 7 years, may pag-aaral pa rin ng kingdom. Hindi lang yung sa yung water baptism. Kasi kasama yung pag-kingdom kasi ang nila, yung pinapangaral ay part yung bautismo sa tubig. So probably during the 7 years, ay mayroon pa rin bautismo during 7 years. Kasi yung kasama yun eh. Habang ipinapangaral nila yun, mayroong bautismo pa rin. Sino po ba yung mga ngaral doon? Patungkol sa during 7 years, Great Tribulation. Sino ang mga ngaral? Opo, sino po? Yung mga kingdom believers, pero ang mga apostles wala na kasi sila dun. Wala na yung mga 12 apostles during 7 years. Hindi natin mapangalanan, pero ang natin is the little flock. So the group of kingdom believers, sila yung mga ngaral. Pero pag 12 apostles, wala na sila doon eh. So little flock ang doon, ang mga ngaral. The little flock. Di ba mag-Christian sa kanila, after the Great Revelation, mag-resume yung kingdom program. So, kung mag-resume, Israel will be saved. Then sa Romans 11, puntang isagli tayo sa Romans 11:26. 11:26, after the rapture, then back ang program balik sa Israel. And to all Israel shall be said, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Tapos doon sa chapter 9:27, the signs of the Christ of the living Israel, so the number of the children of Israel is the son of the sea, the remnant of the So may pangangalan pa doon para masave yung mga
Israel, pero hindi lang natin ma-point out kung sino sila, kung pangalan ng ano, hindi natin maano, basta mga kingdom believers. Rest of the kingdom, parang ang ano nila. So, ipapangaral ko naman. So, ipapangaral ko naman kingdom believers. Ito rin po bang baptism na utos ni Kristo sa kanyang 12 apostol sa Mateo 28:19? 28 po. Ito rin po ba? Yung inuutos na, no? Yung inuutos ng Panginoon. Matthew 28. Yung sa Mateo 28:19, 19 to 20, no? yan rin. Go ye therefore and Apo. all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you always, even unto the end of the world. So, hindi Yan ako ba na sure, baptism ni hindi ako sure, pero probably, hindi ako sure na ito pa rin na bautismo, pero wala nang ibang bautismo after the resurrection of Jesus Christ. So, probably ito pa rin during the tribulation. Pero hindi ako sure. Hindi ako sure. I-ano pa natin, i-search pa natin. Kasi after, but during Great Tribulation kasi more on wrath kasi ang ito yung sa tribulation, sa 7 years tribulation, more on wrath kasi ang ibinuhos ng Panginoon doon Yung pinaka main issue during the Great Tribulation is yung wrath, yung puot. So, kung may pangangaral, kasi kung walang pangangaral, walang maniligtas during that time. Kaya kailangan pa rin may mga mangangaral regarding sa kingdom. Para maligtas yung ringgan. Or maligtas yung mga Israel. Bakit po si... Hindi ako sure sa i-search pa natin. Okay po, okay po siya. Yun nga kung sino yung mga preacher that time. Pero yung kingdom talagang ipapangaral nila, pero hindi ako sure kung ang bautismo, kung may bautismo halimbawa ay yun din ba yung bautismo na ginagamit doon sa Matthew 28, 19. I-ano natin, i-search ko kung purely kingdom lang ba ang pinapangalan or may kasama bang bautismo sa tubig. At kung may kasamang bautismo sa tubig, ano ang pangalan ang ginamit? So yun yung Okay, so, si Brother Rob, may nagtaas na kamay. Sino po? Nagtaas na ng kamay? Oh, hindi ko natanggal. Si Rex, may i-share na ako kaunti. Share lang. Pero iba yung sa akin ha. Iba yung sa akin ha. Baka, kuwan. Sige. Kasi may missionary na pinadala sa TCM ay mas una siya sa akin. Nandoon na ngayon sa Indonesia. Palagi kaming nag-usap. Sabi niya, pagdating na sa the fullness of the Gentiles, ibalik yung law. Ginamit na yung
Matthew 24, yung Sabat, di ba, binanggit na nag-pray yung mga tao na sana ang Great Tribulation hindi mangyari yung pagdating sa Sabat. Ginamit yung chapter 24. At saka yung teaching niya, ganun din. Ibalik yung water baptism. Nag-discuss kami. Sinishare ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, sa akin hindi. Siya, bakit? Kasi pagdating sa Great Tribulation, kung basahin nating Hebrew, ang kapatawaran wala na sa water baptism. Ang kingdom, gospel, i-preach, pero yung kapatawaran doon na sa blood. Sabi niya, paano mo patunayan? Kasi ibalik yung law. Didiscuss ko. Ginamit ko yung Revelation chapter 7. Chapter 7 verse 14. And I said unto him, Sir, thou knowest, and he said to me, these are they which come out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Ito ang sinare ko sa kanya. Sabi niya, wala nang water baptism pala yung sa Great Tribulation, no? Paano mo i-analyze yun? Tapos dinagdagan ko. Dito sa Revelation chapter 5 verse 10. Revelation chapter 5 verse 9 start, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to make the book, and to open the seal thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation. Dito, yung nabasa niya, sabi niya, parang mali siguro yung paniniwala ko. Sabi niya. Kasi sabi ko sa kanya, yung belief ko, pagdating na sa Great Tribulation, ang kapatawaran wala na doon sa water baptism. Bakit pa i-preach? Yan. 1 Peter chapter 1, verse 18. For as much as ye know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by truth, received by tradition from our father, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Sinisir ko sa kanya yung belief ko sa Great Tribulation, blood of Christ na katulad ngayon. Pero ang gospel pa rin, sinabi doon sa Great Tribulation, ang focus yung maliligtas dito sa kingdom sa lupa. Sabi yung missionary, parang tama yun sa iyo Kasi ang paniniwala ko, yung blood of Christ, yun ang covenant doon sa Hebrews, everlasting yun. Yung ipinangaral na yung blood, tuloy na yun doon sa kingdom program after grace dispensation. Sa makatuwid, sinabi ko sa kanya, hindi na ako naniniwala na ibalik na yung Sabat, ibalik na yung law, ibalik na yung water baptism. Ito ang mga sitas binigay ko. Pati yung sa 1 John 1:7. Pati yung si Peter at saka yung mga apostolis noon, yung ipinangaral na yung blood, sila din nangaral, isinulat nila para sa kingdom saint sa darating na ang kapatawaran doon na sa blood, wala na sa water. 7, chapter 1, verse 7, 1 John. But if we walk in the light, and He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus His Son cleanseth us from all sins. Yung sumulat si John doon sa Revelation, ganun din. Chapter 1, verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead,
and the friends of King of the earth, unto him that loved us and washed us from our sin in his own blood. Yung sinabi ko sa kanya, ang paniniwala ko sa Great Tribulation, blood of Christ na, hindi na sa water baptism, at saka hindi na doon sa Sabat, hindi na ibalik. Nakapokus yung mga tao, pati yung mga angel, isabi nila na ang sanlibutan ito ay gawin ng isang kingdom ng Diyos at sa kanyang Christ, sa kanyang Kristo. Revelation chapter 11 verse 15. Revelation chapter 11 verse 15, and the seven angels sounded, and there were a great voice heaven saying, the kingdom of this world are become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Now, sa Great Tribulation, yung ipangaral na yung Gospel of Kingdom, kasali ba ang water baptism para sa kapatawaran, para maging righteous ang tao, iwash yung kasalanan? Sa pag-aaral ko sa Bible, hindi na. Blood of Christ na. Kasi yung Hebrews, ang covenant sa blood of Christ, everlasting yon. Tuloy na hanggang doon sa 1,000 years. Ito ang pagkakaintindi ko. Pero yung kakilala ko missionary, sabi niya, iba yung pag-aaral mo Kung ayawan ko, basta yun ang pagkakaintindi. Ayawan ko sa iba. So yun, sa akin, hindi na ako naniniwala na yung water baptism ipangaral pa sa Great Tribulation. Blood of Christ na. Tuloy na ang kapatawaran kasi ang blood of Christ, everlasting yon. Hanggang doon sa 1,000 years. Yan. Chapter, hahanapin ko pa, 13 verse 12. Hindi ako nagkakamali. Dito na. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffer without death. Verse 20, now the God of peace that brought again from the dead of our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of everlasting covenant. Yan ang paniniwala ko, wala nang water baptism doon sa kingdom, doon sa Great Tribulation, kasi ipinangaral na under grace, everlasting covenant yung blood of Christ. Sa akin lang yon, ayawan ko sa iba. Yun nga, yung sabi yung missionary, yung kakilala ko, iba pala yung pagre-research mo doon sa water baptism. Kasi kung tingnan mo yung doon sa Matthew 28 at saka Acts 2:38 at saka simula kay John the Baptist, ang water baptism for the remission of sins. Ngayon, ano pang gamit doon sa Great Tribulation? Blood na Doon na ang maging banal ang tao. Doon na sa blood. Yun ang paniniwala ko, wala nang water baptism sa Great Tribulation. Salamat po. Sino ang mga preacher? Okay, ito po ang preacher. Chapter 20, verse 4. Chapter 20, verse 4. Ito ang pinatay yung mga preacher, yung nangaral sa Great Tribulation, pinatay. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Marami yun, yung pinugutan ng ulo, at for the word of God. Yung nangaral salita ng Diyos, pinugutan ng ulo. Sino po sila? Mga tao na naniniwala kang Kristo during Great Tribulation. Ito pa, chapter 6 verse 9. Chapter 6 verse 9. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar, and the souls of them that were slain
Pinatay sila. Slain. Pinugutan ng liig. For the word of God. That were slain for the word of God, for the testimony which they held. Itong pinugutan, hindi pa tapos yung Great Tribulation, ay nag-shout sila, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy true, dost thou not judge the avenge our blood, or them that dwell on the earth? Ay kat yung pinatay na during Great Tribulation, mayroon pang mga tao dito sa lupa, hanggang kailan matapos to? I-judge yung mga tao sa lupa. Verse 10, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge the avenge our blood, and them that dwell on the earth? And white robe were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season. Magpahinga muna kayo, may kayong pinatay. And their brethren, o yung mga kapatiran nila dito sa lupa, that should be killed. Patayin din kasi nangaral. And they were should be fulfilled. So yung mga aral, mga taong simple lang, na naniniwala pa rin, na hindi nadala sa cut-up kasi mali yung pagkakaintindi, mga ngaral sila din, pero papatayin sila. Yun ang mangyari. Yun ang mangyari. Yung gospel nila, kingdom, yung Matthew 24:14. Sa akin lang yun ha, sa akin lang yun. Kasi maraming naniniwala na during Great Tribulation, ibalik yung law. Kasi yung doon sa Ephesians na sabi na abolish yung middle wall of partition, ibalik. Yun ang paniniwala ng iba. May Sabat, bawal kumain ng baboy, ibalik ang water baptism. Sa akin, hindi ako naniniwala doon. Bakit? Kasi yung pagtanggal sa law, wala na yan. Wala nang bisa. Yung kinuha na siya, wala nang bisa. So, ibalik ang kingdom gospel, pero ang kapatawaran doon na sa blood. Wala nang water baptism, hindi na sa law. Sana, ang kaligtasan nila, balik doon sa paniniwala, doon sa kingdom. Wala nang water, blood na, blood of Christ. Pero marami pa rin mga RD ngayon naniniwala na ibalik, katulad yung kakilala kong missionary sa labas. Siguro ako lang ang iba, pero yun ang paniniwala ko. Hindi ako naniniwala ibalik. Kasi paano mo yung record doon sa Revelation 1:5? Chapter 7, verse 9 to 14. Blood na doon. Paano yung Revelation? Everlasting covenant yun eh. Hanggang doon sa paghahari ni Kristo, doon effective pa rin yung blood of Christ. Anong gamit yung water baptism? Wala na. Salamat po sa tanong. Baka may follow-up. Good evening, Sir Rex. Mayroon lang akong kay Brother Rod. Naniniwala naman ako doon sa sa paliwanag niya tungkol sa blood. Maaaring yun. Pero ito kasi sa chapter 58 ng Matthew, verse 19. Tatanong ko lang, kailan ito mangyayari? Wala, hindi nangyari yan. Hindi nangyari kasi yung baptizing in the name, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ipangaral sa lahat ng mundo. Doon pa lang sa Jerusalem, ipinangaral yung pangalang Hesus. Hanggang doon kay Cornelius. Hindi na sila nakalabas sa ibang bansa. Bakit hindi nakalabas? Kasi naabutan sila ng dispensation of grace. May agreement na.
Hindi na sila nakapunta sa ibang bansa. So, hindi siya nakabaptize ng pangalan ng Father at saka Spirit. Ang nabaptize, pangalan lang ni Jesus. Doon sa Jerusalem. Sa makatuwid, kailan siya mangyari? Hindi siya nangyari kasi naabutan na ng blood of Christ. Na-preach na ang blood of Christ, Acts 20. Kung hindi ipinangaral ang blood of Christ, ituloy yun. Pero naabutan na eh. Yun, ang teaching nila ni John at saka ni Peter, doon na sa blood of Christ na. Pati yung sumulat si Pablo, doon sa mga Jewish, blood of Christ na. Wala nang, hindi na effective ang water baptism. Tingnan mo yung sulat ni Peter ha, chapter 1 verse 19. But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Yun ang nag-redeem sa atin, sa kanila, doon sa kingdom, doon na na-transfer na yung teaching ni Peter. For as much you know that we were not redeemed without corruptible things as silver, as gold, from your vain conversation, received by tradition from our father, but with the precious blood. Yun na ang teaching ni Peter. Na-transfer na doon sa blood kasi naabutan na sa teaching sa blood of Christ. Wala na sa water baptism. Na-transfer na yung kapatawaran ng kasalanan. So, hindi na mangyari yan hanggang sa Great Tribulation. Kasi sumulat si Peter, sumulat sa John doon sa mga scattered Jewish. Doon na sa blood ang dinidiscuss, hindi na sa water baptism. Tingnan mo sa John, 1 John. Itong 1 John, para ito sa future eh. 1:7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. O, si John, nagsabi yun. Ay, kung ibalik siya doon sa Great Tribulation, ay nakakontra-kontra na yung teaching ni John. Revelation 1:5. John pa rin. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten the dead and the friends of the King of the earth, unto Him that love us and wash us from our sins in His blood. Oh, yung mga scattered kingdom believers ay sinulatan ng Juan na ang ang blood of Christ, yun ang naglinis sa kasalanan. Verse 9, chapter 5, and they sang a new song, and thou worthy to take the book and open the seals thereof, for thou wast slain as redeem us to God by thy blood, our every kindred and thanks and people and nation. At ang prueba dito, yung naka-endure. Anong ibig kong sabihin? Yung bang naka-endure sa Great Tribulation, ay yung ang nagpabanal sa kanila, yung naglinis sa kanila sa kasalanan, hindi na sa water, doon na sa blood. Chapter 7. Verse 9, nakita ni John, after this I beheld alo a great multitude. Sino itong great multitude? Mga tao ito. Nakadaan doon, naka-experience sa Great Tribulation, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with a white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvations to our God which sitteth upon the throne and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces and worship God, saying, Amen, blessed and glory and wisdom and thanksgiving, honor and power, might into our God forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me, so yung elder doon sa taas, nagsalita doon kay John. Sinabihan si John. And one of the elders answered unto me, What
are they which are arrayed in white robes, and which come they? Saan sila galing? Yung maputi, yung kanilang damit. And I said unto him, Sir, thou knowest, and he said to me, these are the which come out of a great tribulation, my great tribulation, and have washed the robes and made them white in the blood of the Lamb. Hindi na water baptism. Kasi ang nangyari ngayon, pati nga yung ibang mga RD, na napakinggan ko sa teaching, ibalik nga ang Sabat, ibalik yung bawal kumain ng baboy, ibalik yung water baptism. Hindi na ako naniniwala doon. Kasi, ang kapatawaran during Great Tribulation, doon na sa blood of Christ. Ipinangaral na dati sa mga apostles noon. Bakit? Kasi, ang blood of Christ, tinawag siyang everlasting covenant para sa kanila din. Yan. Ay, sa akin yan. Ay, kung hindi naniniwala yung iba, hindi naman ako namimilit. Pero yun ang pag-research ko sa Bible. Pati yung kingdom sent sa Great Tribulation na mga tao doon, ang kapatawaran din doon na rin sa blood of the Lamb. Lamb nga ang gamit. So, balik na sa kingdom, Lamb. Sabi sa verse 14, Lamb na ang gamit doon. Sabi dito, and I said unto him, Sir, thou knowest, and he said unto me, these are they which came out of great tribulation, have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Hindi na siya water baptism. Sa akin lang yun, ha? Sa akin lang. Ewan ko sa inyo. Pero, naniniwala ko na pag i-research yung Revelation, ganyan ang mangyari. Blood of Christ na, hindi na water. Hindi na ka makabasa sa Great Tribulation, i-practice pang water baptism. Blood na talaga ang kuando. Blood na. Thank you po. Okay, thank you. Salamat. Station nagtaas kanina ng ano. Yes, sir po. Good evening po. Yung message po kasi nung Sunday, yung preacher namin, na-confuse po kasi ako dun sa sinabi niya about the 7 churches of Asia. Sabi niya, tapos na raw, wala na raw yung mga churches, ang natira na lang daw yung Church of Philadelphia. So, medyo naano po ako doon. Ano po yung Bible verses or books na makapag-support kung ano man po yung sinasabi ng Bible about this. Sa Revelation ata yun, yung 7 churches. Yes po, sa Revelations chapter 2. Tapos na, sinasabi ng ano. Yes po, ng preacher. Tapos na raw, nangyari na raw. So, totoo po ba yun? Parang ang ano doon, yung nag-bless ay under bless yung 7 churches, parang ganun, under the dispensation of Christ. Siguro po, sir. Ano yun eh. So, ang tanong doon, yung 7 churches ba ay part ng body of Christ? Kasi kung hindi part ng body of Christ, ibig sabihin, hindi nangyari during the time of Apostle Paul. Oo. Ano po, pwede ako. Ibig sabihin po, tapos na Sige, nangyari. brother, may ano ka, kung ang 7 churches ba ay tapos na, Kapatid, so, pakiulit yung tanong mo, kapatid. Pakiulit po. Sabi po ng preacher, nangyari na daw po, tapos
Tapos na raw po yung 7 churches of Asia. Ang natira na lang daw po ngayon yung Church of Philadelphia. Tama yung sabi niya, pero may mali yung isa. Kasi ganito yon. Ano po? Ang mga kingdom believers, pagbasahin mo yung 1 Peter at saka kay James, na scattered yon. Kingdom believers, yun ang pangaralan ni Peter. Di ba, pinersecute sila, nagkawatak-watak. Yung mga apostol niya naiwan sa Jerusalem, pero yung iba nagkawatak-watak doon sa mga Gentiles. So, mayroong mga kingdom churches. Kay Kristo yun. Kay Kristo. Basahin ko ha. Basahin ko para maniwala ka. Galatian tayo Galatian tayo. May mga churches niya kay Kristo dati. Na-meet pa nga ni Pablo yun. Na-meet niya. Mga kingdom believers. Kingdom saint dati. Yung nangaral yung sila si Stephen, si Peter. Yon. Basahin natin ha, Galatians chapter 1 verse 22. Kung hindi ko nagtawa. Ito na. And I was unknown by faith unto the churches of Judea, and which were in Christ. Mayroong mga churches, members sa Little Flock na dagdagan, naging multitude during sa mga apostles na scattered. Napangaran nilang Peter, na scattered sila. Sinulatan ni Peter, sinulatan ni James, sinulatan ni John. Okay, ito po. 1 Peter chapter 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the stranger is scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Mayroon. James chapter 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Yon, doon sila nanirahan sa mga lugar sa Gentiles, mga kingdom saint. Ilan sila ka-church? 7. Ang question, may naiwan ba hanggang ngayon? Wala na. Patay na sila eh. Yung mga kingdom believers, pati nga ngayong mga believers na pangaralan ni Pablo noon, wala na, patay na sila eh. Ang pumalit ngayon, Orthodox Church. Orthodox. Katulad doon sa Thessalonica, doon sa Grecia, ang mga churches dati na napangaralan ni Pablo, ngayon, ang pumalit, mga Orthodox Church. I-research mo. Makita mo yun sa true history kasi may mga kakilala akong mga praise, classmate ko pa nga yung isang pare, yung nag-aral ako sa MC, classmate ko yun, pare sa Orthodox, dinala ako sa church, doon ako tinuruan ng Greek. At saka na-meet ko doon, nakita ko yung mga history, pinakita sa picture, ang doon palang mga churches dati, na itinayo ni Apostol Pablo ngayon, doon na, sa Orthodox Church. At saka yung iba, naging Islam na sila. Nawala na yung tinuruang dati ni Paul. Natupad doon sa Acts 20:28. Pati yung mga 7 churches, wala nang naiwan. Yung sabing may isa, wala na yon. Silang lahat, wala na yung mga kingdom saint. Wala na doon. At saka, may nag-exist karon mga churches naturuan sa Greece, nandoon na sa iba't ibang mga lugar, pero wala na datso doon sa dati. Kasi ang Asia ngayon, biro mo, 67 nation, naging under na sa Islam. 67 country, naging Islam country na. Sharia na ang batas. Anong ibig sabihin ng Sharia? Yung sinusunod ng batas doon sa Quran. Sa makatuwid, yung dating mga churches na tinirahan sa kingdom saint at saka yung naturuan ni Apostol Pablo, wala na ngayon doon. Ang iba, Islam na, ang iba, Orthodox Church na. So, yung sabi niyang may naiwan, wala na. May kamit pa nga akong isang pastor, sabi niya, Laodicea na tayo ngayon. Wala na yan. Ang 7 churches, wala na. Pati nga yung naturuan ni Pablo, wala na.
Ay nasaan na yun ang tinuruan ni Pablo? Dito sa Pilipinas, marami. Saan yung iba? Doon sa Amerika, marami din. Na naturuan, naging member sa Body of Christ. Kasi, panahon ni G.C. O'Hare, sila ang nag-discovered, tinitrace nila yung teaching sa grace. Yung mystery, nagtayo sila ng GBC, Grace Bible College sa Amerika. However, mixture pa rin. Mix. Ay doon nag-graduate si Jordan. Tapos nagtayo si Jordan ng ibang Bible school. O yun na, yung ibang nag-graduate, yun ang nakita natin ngayon, yung nagdala. Yung ginagamit na mga notes natin ngayon. Galing yan sa mga estudyante ni Jordan. Yan, yung makita nyo sa YouTube. Wala na doon sa dating mga churches. O, sabi mo, yung 7 churches may naiwan pa. Wala na, kapatid. Anong pumalit doon? Orthodox Church at saka mga Islam. Yun na. I-trace mo doon sa kwan. Makita mo yung totoo yung sinasabi ko. Thank you po. May pangalawa po akong tanong. Sige po. Kasi dito po sa may Revelations chapter 2, yung nabanggit yung mga 7 churches of Asia, lagi pong sinasabi dito, unto the angel of the church of Ephesus, and unto the angel of the church of Smyrna, and unto the angel of the church Laodicea, Pergamos. So, ano pong ibig sabihin nung angel dito? Kasi yung pinreach po nung preacher, sabi niya yung angel po dito, eto yung mga pastor. Hindi. Bishops. Hindi, pastor nga, totoong angel yan dati. Kasi noon, nag-i-exist pa ang angel. Yung hindi pa kumpleto ang Biblia, nag-i-exist pa yung mga gifts, pati yung mga angels. Noon, tandaan nyo, na kumpleto ang Biblia, 96 AD, ay doon pa tumigil yung mga gift at saka yung pagga-guide ng angels. Ngayon, wala na kasi kumpleto na ang Biblia. Hindi yan, pastor. Hindi. Kasi nakakaroon ng pastor doon na sa member sa Body of Christ. Walang pastor doon sa 7 churches kasi wala mang pastor na ibinigay doon sa kingdom sent. Mga apostles yun. Tingnan mo yun sa kingdom tingnan mo, simulat doon kay John the Baptist hanggang kay Kristo, hanggang sa 12 apostles, wala kang makitang pastor doon. Ang pastor doon inilagay sa member sa Body of Christ. Yung mga believers na naligtas sa biyaya ng Diyos, under grace dispensation, doon lang ang pastor lumitaw. Tapos, wala nang mga gift ngayon kasi kumpleto na ang Biblia. Sa 7 churches, wala namang pastor doon. Angel talaga yon. At saka spirit, kasi natupad yung ipinangako na ipinadala ng ang Holy Spirit doon sa John chapter 14 at saka chapter 16 sa John. Sinabi ni Kristo. Pagdating sa Acts 2, natupad yon. Tapos may angel pa, mayroon. Basahin mo yung Acts chapter 8. Yung si Filipi, di ba, ang nag-guide sa kanya, yung angels. Sa Kingdom Sent, angels ang nag-guide sa kanila. Doon sa 7 churches. Pero ngayon, wala na nga. Wala na yung churches, wala ng angels. Pati ngayon, wala ng pastor. Wala ng gift. May pastor ngayon, pero nag-aaral, hindi nag-gift. Pero wala ng angel ngayon. Wala na. Kasi, ay, kompleto na ang Biblia, kapatid. Alam mo, kapatid, Sir? po? So, ibig pong sabihin talagang literal na angels at spirit Correct! po. Literal talaga yun noon. Basahin mo yung si Felipe, yung angels na guide niya, yung pumunta siya sa doon sa Eunuch. Angels talaga yun. Pati si Peter doon pati nga sila si Pablo, yung doon sila sa kulungan. Di ba, sino nagbisita kanila na yung tinanggal yung chin sa kanilang kamay at paa? Di ba, angel? Pero ngayon, mayroon pa ba? Wala na, kasi kumpleto ng message sa Biblia, isinulat na. Doon sa 7 churches, totoo talagang angel yon. Hindi yan pastor. Wala namang pastor doon sa Kingdom Sent. So,
Yun kapatid, ngayon dapat tayong mag-aral, magsusuri sa Biblia. Kasi maraming ang mga teaching ngayon, mali-mali. Ako nga, biktima ako noon eh. Kasi ang diehard ko sa mga Amerikano, yun palang mga Amerikano, daming mali. Mas tayo talaga mag-aral. Huwag kang magtiwala sa mga tao. Kahit sa akin, yung sinasabi ko, huwag kang magtiwala. I-search mo yung sinasabi ko. Kasi pag nagkamali ako, hindi ka madamay. Yon. Mag-search ka. Pag halimbawa, nakita mo, totoo pala, i-apply mo. Pag hindi totoo, huwag mong i-apply. Madadamay ka sa akin. Yan ang nangyari sa atin eh. Maraming mga preacher, mali-mali. Mayroon naman tayong karapatan na magsuri. Tayo magsuri. Marunong naman tayong magbasa, tayo magbasa. Huwag tayong magtiwala doon sa ibang preacher kasi mas mali-mali yung iba rin. Kasi sa totoo lang po, sir, Brad Road lang. Huwag kang mag-share po. Brad Road lang tawag. Ano po? Brad, Rod, ano po kasi, ang pagkakaalam po kasi parang narinig po na ang mga, yung mga churches, no, 7 churches, sa sa future pa. Wala na. Talaga palang na-confuse ako. Kaya nga, Kapatid, ganito. Ang mga churches na sinulatan ni John at ni Peter, mga na-scattered yon, sinuratan, naninirahan sa Isya. Sinulatan nila. Napatay na sila lahat yon. Pero yung message nila na isinusulat doon sa future. After Grace Dispensation. Yan. Katulad ba ni Pablo, sinulatan niya yung mga believers, patay na sila, pero yung message tuloy pa hanggang ngayon. Pero yung mga original sulatan, patay na. Yan. Nag-gets mo kapatid? Nag-gets mo yan? yes po. Basahin mo yung 1 Peter chapter 2. Yan, maliwanag talaga yan. Yung mga priesthood doon, yung mga sinulatan ni Peter, maliwanag, doon sila naninirahan sa Gentiles area. Yan, sinulatan. Pero kingdom ang message kasi na-scattered sila eh. Yung mga apostolis na iwan, Acts chapter 8, yon, basahin mo yan, maliwanag yan. Yung sumulat si Peter doon sa mga na-scattered, ito nga chapter 2, verse 9, but ye are chosen generation, royal priesthood, and holy nation. Clear talaga yan, mga scattered, peculiar people. Ito ang na-scattered. That you should shew forth praise to him that had called you out of darkness unto his marvelous light. Tinawagan sila, tapos naninirahan sa mga Gentiles area. 12. Having your conversation honest among the Gentiles. Clear na. Doon sila nanira sa gitna ng mga Gentiles. That whereas ye speak against you and evildoer. Pagdating sa 14, chapter 4, maliwanag na, chapter 4. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourself likewise with the same mind, for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, that he no longer should live in rest of his time in the flesh of the lust of men, but of the will of God. 3. For the time fast of life may suffice us to have wrought on well the Gentiles. Yan. Yung mga nanirahan sa Gentiles, pinipwersa silang sumunod doon sa ugali sa mga Gentiles. Sinabihan Peter, huwag kayong sumunod. Sabi ni Peter, nanirahan kayo sa Gentile, huwag kayong gumaya sa kanila. When he walked in the lasciviousness, lust, excess, wine, evil. Ito na nga, basahin mo yon. So, ang ibig sabihin, ito ang 7 churches, mga member na nanirahan doon sa mga Gentiles. Ngayon, patay na sila. Yan. Okay po. Welcome po. Salamat. Thank you po,
Rex. Thank you. Ayan. So, ang ating oras ay ano na pala, lumagpas pero enjoy. Pero excuse me. Kapatid, sa akin yun ha. Sa kung halimbawa, doubted kayo, huwag kayong gumaya sa akin. Yun ang na-research ko. Yun, na-research ko. Sa akin lang yun. Ayawan ko kung maniwala kayo. Sa inyo na yan. Sir, kaya nga po dapat talagang tinatanong kung saang verse po yung ina-explain ng mga teachers. Kaya po tinatanong ko lagi kung ano po yung saan po nakuha, saang libro. Kasi po lalo po sa akin, nagsisimula pa lang po akong nag-aaral. So, para hindi po ako ma-confuse, para maraman ko rin po yung totoo. And thank you very much. Welcome po. Ayan. Thank you. Tuloy natin bukas. Salamat sa mga salamat Brother Rod sa mga input. Salamat sa ating lahat. Sa mga nag-stay. Bukas ulit. Enjoy lang po natin. Marami tayong dito matutunan. Ang buong nandito si Brother Rod namin. Yung ating yung nakakatulong sa atin dyan sa mga Christians at saka iba pang mga mga information. Okay, so bukas ulit tayo. I-start natin ang ating program. Tawag tayo ng closing prayer. Just natin si Pastor Henry. So, okay lang, Pastor Henry. Si Pastor Robin na lang kung gusto pa. Pastor Robin. Pastor Jen, dito na yun. Tapos malaman ko na Ito mga langit. Ito po, Panginoon. Hindi po nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa gabi pong ito. Salamat, Panginoon, sa time na binigay niyo po sa amin upang pag-aaral sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga natutunan po namin sa pamamagitan po ng ating pastor, si Pastor Rex, at si Pastor Rodolfo. Salamat po sa kanilang mga kaalaman na ibinibahagi sa bawat isa po sa amin. Lord God, sa gabi pong ito, ay aming hinihingi po sa inyo na tulungan niyo po kami, Panginoon, na lahat ng aming mga matutunan ay ma-share din po namin sa mga kapatid po namin. Salamat po. Patuloy na ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Lahat pong ito ay aming pinapasalamatan, dinadalangin through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amen.